Love Serye TV. Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Tara na, napatingin si Lina sa establishmento sa malaking chandelier na natanaw niya sa loob mula sa malaking salaming pintuan. Sa malaking lobby at sa nakabarong na lalaking, ngayon ay binuksan na ang pinto ng kotse ni Ivan. Hinigit ni Lina pasara ang pinto sa kabinalingan ng nobyo. Ano to? Kastigo niya. Namula ang mukha ni Ivan. Ang sabi mo gusto mo ng lugar na tayo lang ang nandoon at ito yung naisip ko. Hotel? Sa laki ng Maynila, naisip mong dalhin sa hotel? Wala namang masama. 3 taon na tayo, Lina. Kakamot-kamot sa ulo ang lalaki. Ang ibig mong sabihin, nalulungkot ka sa buhay ko at sinamantala mo yun para dalhin ako rito? Lina naman, parang isang maamong tupa si Ivan. Noon pa sinabi ko na sa'yo, Ivan, ayoko mabuntis ng wala sa oras. Hindi naman kita bubuntisin eh. Isang sampal ang pinadapo ni Lina sa mukha ni Ivan. Mukhang doon napikon ang lalaki. Ang lutong ng tunog ng balat na dumapo sa balat. Tiyak na nasaktan ito ng husto. Ngunit hindi natakot si Lina. Mula simula, naging malinaw siya nang sabihin kay Ivan na ayaw niyang may mangyari sa kanila hanggat hindi sila kasal. Ang pangaral ng kanyang ina ay tumimo ng husto sa kanyang isip. Marahil nakadagdag din ang katotohanang hindi siya naniniwalang hindi napipigilan ng mga ganoong klaseng bagay. Buhay siyang patunay sa paniniwalang iyon. Una, walang madama si Lina na init na hindi maawat, tulad ng mga nababasa niya noon sa libro. Kaya nga siya sinawaang magbasa ng mga ganoong babasahin. Kapag lumalalim ang halik ni Evan, naglalakbay ang isip ni Lina sa kung paano pupunasan ang kanyang bibig pagkatapos. Hindi niya gusto sa pandama ang ganoon. Pangalawa, bihirang lumuwas ng Maynila ang lalaki at maswerte nang minsan kada 2 buwan ay magkita sila. Sa mga pagkakataong iyon, madalas na nanonood sila ng sine at nitong huli, naging tagapakinig ang lalaki ng inis niya kay Tirso. Sumasobra ka na, Lina. Ani Ivan sa puwang pisngi. Saan ka na naman nakakita ng 3 taon na mag-boyfriend, wala pa rin nangyayari? At iyan lang habol mo ano? Tama si nanay sa'yo. Iyan lang yung habol mo sa akin. Nais umiyak ni Lina. Nais magwala. Nagsama-sama at nagpatong-patong na ang kanyang depresyon at nais niya magwala bigla. Sex. Sex. Iyan lang habol ninyo mga lalaki sa aming mga babae. Sobra ka naman, Lina. Sa tagal natin, sa tingin mo sex lang yung habol ko sa'yo? Anong akala mo sa akin, desperado? Tumaas na ang tinig ni Ivan. Kung sex lang, marami ako makukuha dyan. Hindi ako magtsatsaga sa girlfriend na para makita ko kailangan ko pang tumawid ng expressway. Eh bakit puro sex yung nasa isip mo? 3 taon, hindi mo ba naiisip yon? Eh bakit ako, hindi ko naiisip? Eh baka hindi mo ako mahal? Lukot na lukot ang mukha ng lalaki. Ang sukatan pala ng pagmamahal para sa'yo ay sex. Pwes, mag-isa ka. Padabog na binuksan ni Lina ang pinto at marahas iyong ibinagsak. Saka siya sumakay sa taxi na naghihintay sa likuran mismo ng kotse ni Ivan. Umarangkada na ang taxi pagkatapos sabihin ni Lina sa driver na mag-o-overtake sa kotse ni Ivan. Panay ang lingon niya sa likuran, ngunit hindi sumunod ang nobyo. Napahagulhol na siya sa mga palad. Iyak lang siya ng iyak hanggang sa makarating siya sa duplex. Pagpasok ni Lina sa bahay, ay lalo pang lumakas ang kanyang pag-iyak. Aalog-alog ang bahay ngayong wala roon ang kanyang ina at si Carlito. Ang ina ni Lina ay pinakamalaking dahilan kung bakit nalulungkot siya. Nagpa siya ang matanda na umuwi sa probinsya, kasama ang kasintahan nito. Parang dinaklot ang puso ni Lina, nabatid niyang hindi makatwirang pansisinter. Matagal na nagtiyaga ang kanyang ina na mamuhay na mag-isa. Oo, kasama siya nito. Ngunit sa personal na level ay mag-isang matanda, walang asawa. Kailanman hindi nagkaroon ng asawa. At ngayon nakatagpo ito ng mamahalin, biglang ayaw niyang pakawalan. Nung makarinig si Lina ng pagkatok sa pinto sa gilid ng bahay, ang pintong tagos sa kabilang bahay na siyang tinutuloyan ni Tirso. Sa loob ng 1 taon, ganoon ang naging setup nila. Simple lang ang patakaran. Kapag hindi nakakandado ang pinto, maaaring maglamas-masok si Tirso sa bahay nila. Kapag nakalak ang siradura, ibig sabihin ay tulog na sila o kailangan nila ng privacy. Bakit? Angil ni Lina sa likod ng pinto. Is everything alright? Pagkarinig sa tinig ni Tirso ay parang may alwa na nadama si Lina.
Sabihing inis na inis pa rin siya sa lalaki, ngunit hindi niya kayang ikaila na mabuti itong tao. Hindi lang siya gusto ang katotohanang madalas siyang makakita ng babaeng umaalis mula sa duplex ni Tirso. Pero kailangan niya maging patas. Sa loob ng isang taong pagtira nila sa duplex, may 5 pagkakataon nang siyang nakita na babaeng umalis. Ni hindi niya namalayan dumating pero sa umaga, kapag nagdidilig siya ng halaman sa bakuran, nakikita ni Lina ang mga babae. Magagandang lahat, pwedeng artista. At kailanman, walang ipinakilalang babae si Tirso kay Carlito. "Open up, Lina. I saw you. You were crying." Ani Tirso mula sa kabila ng pinto. Napilitan si Lina na buksan ang pinto. Agad siyang nagtungo sa sofa at padaskol na umupo roon. "Bakit kayong mga lalaki puro sex ang nasa isip nyo?" Halatang nabigla ang lalaki sa tanong ni Lina. "Bakit nasabi mo yan? Ano nangyari?" "Diyan kayo magaling. Ikaw, ilang babae na bang hindi mo sineryoso?" "Not fair. I just wanted to check on you. Hindi mo sinabing may bala ka palang mang-interrogate." Nakakunot ang noo ni Tirso. Naupo sa tabi ni Lina. "Anong problema?" "Lahat." Napaiyak na naman si Lina at agad nagkulong sa mainit na bisig ni Tirso. "Tell me about it." Wika ng lalaki. "Si nanay iniwan ako dito." Parang mayroong dam na bumukas sa loob ni Lina at bumuhos sa masaganang luha. "Alam kong para akong bata na hindi matanggap na mag-aasawa ang magulang niya. Pero hindi ako makaalis sa pakiramdam na iyon." "Bakit agad-agad? 1 taon pa lang silang magkakilala ni Mr. Bloke na yon." Ang itinutukoy ni Lina ay ang kapitbahay nilang Amerikano. Kasing edad iyon ng kanyang ina at binata, walang anak. "Bakit ako? 3 taon na kami ni Ivan, hindi pa rin ni nanay matanggap yung tao. Samantalang siya, 1 taon at sumama na siya doon sa kano." "You make it sound so horrible, Lina." Komento ni Tirso. "Totoo naman yung sinasabi ko." Humihikbi si Lina. Tapos mula na maging seryoso sila, parang nalimutan na niya kami ni Carlito. Parang ipinagkatiwala niya na sa akin si Carlito ng buong buo. "That's not true. Nakita mo, isinama niya ngayon si Carlito." "Dapat hindi ka pumayag eh. Magiging close pa ang Carlito na yun sa lalaki na yun." "But he's a nice old fellow." Umalog-alog ang mga balikat ng lalaki. "Isa pa, hindi ko pa sasamahin si Carlito kung hindi ko alam na mabuting tao si Uncle. Kailangan mong matutong tawagin siyang Uncle. Sasama ang loob ng nanay mo kung Mr. Bloke pa rin ang tawag mo sa mapapangasawa niya. Dapat maging masaya tayo para sa kanila." "Ang bilis-bilis. 1 taon, magpapakasal na sila." Kumala si Lina sa pagkakayakap kay Tirso. "Sabihin mo nga sa akin, hindi ba mabilis lang yung 1 taon?" Itinaas na lalaki ang mukha ni Lina. Saka umiling. "Not at all. Lalo na sa edad nila. Pero bakit kailangan nilang lumayo? Bahay naman ni Mr. Bloke yung nasa kabila. Hindi ba? Lahat naman ng pangarap magkakaroon ng retirement house. Ganon din sila. Huwag mong isiping mawawala sa iyo yung nanay mo. Isipin mo magkakaroon ka ng tatay." Paliwanag ni Tirso. Matigas ang loob ni Lina. "Hindi ako sang-ayon sa kasal nila. Hindi ko pa nga binibigay yung basbas ko. They don't need it. Kahit na, hindi ko pa rin ibibigay. Lumaki ako sa pangaral niyang huwag isuko ang bataan, pero siya, mukhang sumuko na. Sumama na siya doon sa bahay eh. For heaven's sake, Lina, your mother is almost in her 50s. She knows what she's doing. Hindi na siya teenager. Para kamong nagmumurang kamatis. Pa-facial dito, pa-pedicure doon. At sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon ko lang yung nakitang naka-sleeveless." Tumawa si Tirso. "Hindi mo ba naisip masaya siya ngayon?" Hindi umimik si Lina. Naiisip niya yon, syempre at nakikita niya. Nung una nga ay masaya pa siya para sa ina. Tinutukso pa itong baka masundan pa siya. Nga lamang nang sabihin sa kanya ng nanay niya na magpapakasal na ito, ay para siyang nalula. At nang sabihin ng babaeng sa probinsya na titira, kasama ang lalaking pakakasalan, doon na naturete sa buhay niya si Lina. Iiwan siya ng nanay niya, at malinaw yon. At hindi pala dapat ang edad ng isang tao para magkaroon ng tatag sa ganoong sitwasyon. Ano naman ang edad mo kapag sinabi ng magulang mong iiwan ka niya? Pakiramdam mo pa rin ay isa kang inakay na naligaw ng landas. Hindi lang ang pag-alis ng ina ang dahilan ng sama ng loob ni Lina. Bagaman pangunahin yon, sa loob lang kasi ng 1 taon,
Nadarama niya na rin ang agwat niya kay Carlito mismo, ang bruhong bata. Kumaka-Ingles e daig pang isang Amerikano. Palibhasa ay mayroong araw-araw na session sa isang tutor. Bukod doon, madalas ding sinusundo ang bata ng mga pinsan ng mga Inglesero at Inglesera. Nadarama ni Lina, nagsisimula ng matuto ang bata na hindi kumapit sa kanya. Alam ni Lina na para siyang timang sa pag-iisip ng ganoon. Alam niyang masaya ang lahat ng tao at parang lumalabas na hindi siya natutuwa sa pag-unlad ng mga yon. Ngunit masaya siya para sa kaligayahan ng lahat. Pakiramdam lang niya ay napag-iwanan na siya. At sa loob lang ng isang taon, parang umikot ang mundo. Nakailang ikot at naiwan si Lina nakatayo sa gitna habang nagbabago ang paligid. Hindi siya nakasabay at batid niyang darating ang panahon, tuluyan na siyang maiiwan sa kanyang pwesto. Napabuntong hininga si Lina. Ang hirap pala ng ganito, yung biglang pagbabago ng buhay mo. Tell me about it. Napatingin si Lina kay Tirso at biglang napangiti. Kung may isang taong nakaka-relate sa sinasabi niya, marahil nga si Tirso yon. Hindi ba't bigla ring nagbago ang buhay nito nang dumating si Carlito? Naisip ko, Tirso, mas maganda siguro kung mag-aral ako uli. Biglang umiti ang lalaki. Really? Matapos mo kong sermon na noon, gusto mo na rin mag-aral uli ngayon? Huwag mo nang ipag-iitan sa akin, Annelina, nakaingos. Totoo ang sinabi ni Tirso. Nang muli sila mag-usap tungkol sa alok nitong magbalik eskwela siya, ay nakatanggap ng sermon ang lalaki tungkol sa kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. At kapag naiisip ni Lina na babalik na naman siya sa eskwela, ay sadyang sumasama ang kanyang pakiramdam. Ngunit marahil panahon na para bigyan niya ng isa pang pagkakataon ng edukasyon. Oo, at mayroon na negosyo ngayon si Lina at kumikita iyon. Salamat sa puhunang ipinahiram ni Tirso. Ngunit iba pa rin ang isang taong nakapag-aral. Kayang humarap sa kahit na sino. I'm happy, anang lalaki. May bakanting oras naman ako. Siguro unti-unti makakatapos din, sabi ni Lina. That's wonderful. Kumain ka na ba? Not yet. Niyaya na ni Lina sa kusina si Tirso. Masarap pagmasdan ang gwapong mukha ng lalaki. Madalas, hindi pa rin makapaniwala si Lina na sa ganito sila dinala ng tadhana. Mula sa perang ipinahiram ni Tirso sa kanya, inagawa niyang bumili ng ilang makina at kumuha ng mga mananahi at master cutter. Palibhasa kakilala na rin ni Lina ang mga nakuha niya empleyado, ay naging madali na para sa kanyang unti-unting pagmaster ng negosyo ng RTW. Sa ngayon, nakabili na rin siya ng ilan pang karagdagang makina at malapit na siyang magbagsak ng mga damit sa department store. Tutulungan daw siya ni Tirso sa mga kailangan niyang gawin, tulad ng mga product presentation at mga documents. Mabait naman talaga si Tirso. Babaero nga lang. Ikaw ang nagluto? Tanong ng lalaki. Oo, kanina. Sagot ni Lina. Kanina masaya ako ng konti. May date ka, di ba? Ano nangyari? Tanong ni Tirso. Sumubo ng chicken pastel. Matagal na nitong sinabing masarap siya magluto. Isang bagay na ipinagmamalaki niya. Di nabwisit lang ako. Kayo kasing mga lalaki, ani Lina. Oh, the sexting? Tanong ni Tirso. Tumango si Lina. Ang ibig sabihin ng ayaw ay ayaw. I don't want to intrude but if that guy messes with you, just tell me, ano bang ginawa? Sabihin mo sa akin. Mukhang uminit ang ulo ni Tirso. Did he force you? Hindi naman. Dinala lang ako sa hotel and... Anong end? Wala nang end. Iyon na. Kumunot ang noon ng lalaki. Dinala ka niya sa hotel at pinilit ka niya kahit wala ka sa mood, ganun ba? Ano bang pinagsasasabi mo? Gusto mag-init ng ulo ni Lina. Sa pananalita ni Tirso ay lumalabas ang isang misteryoso ang kanyang kwento, na parang may kulang pa sa detalyeng nabanggit niya. Bakit nito dudugtungan ng ganun ang kwento? Hindi ba pwedeng nagtapos na at nagsimula ang problema nang dalhin siya ng nobyo sa hotel? Dinala niya ako sa hotel at nainis ako, so nilayasan ko siya. Nainis ka dahil? Patuloy ni Tirso, parang hindi nakakahalata na tapos na yung kwento. Dahil dinala niya ako sa hotel. Angil ni Lina. I don't understand. Hindi ka naman pinipera sa kamo. Oo nga, pero yung pagdadala niya sa akin, ibig sabihin nun, gusto niya may mangyari sa amin. Sinabi ko naman sa kanya nun pa na ayaw ko. Nakasal muna ang gusto ko. Ano siya? Sa puntong iyon ay halos laglag ang mga panga ni Tirso sa pagkakatitig kay Lina.
Sa katunayan ay hindi na nagawa ng lalaki na isubo ang kutsarang puno ng kanin at ulam. Maya-maya ay bahagyan nitong kinamot ang batok. Ivan ang pangalan ng boyfriend mo, hindi ba? Oo, bakit? Di ba matagal mo na siyang boyfriend? Sabi mo, 3 years? So? So well, that's a long time. So? Uminit na naman ang ulo ni Lina. Yan mismo ang problema ko kay Ivan. Magsama kayo. Sinabi niya sa akin yan na matagal nang kami. Porke matagal nang kami, kailangan ng isuko ang bataan. Kasi nga, kayo mga lalaki, puro sex ang laman ng isip nyo. Wala kayong respeto sa mga babae. It's a physical thing. Physical thing. Gagad ni Lina, nakaismid. How can you be with someone for that long not feeling any intense physical attraction? Nothing all? Oh, poor Ivan. At paano ka magpapakasal sa isang taong ni hindi mo alam kung magkakasundo kayo sa mga bagay? Wika ni Tirso. Inargumento iyon ni Lina. So, testing? Hanggang makahanap ng babagay sa'yo pagdating doon? Ano ako, kotse? Magpapasakay lang na magpapasakay? O kaya sausawan? Sausaw siya sa patis, sa toyo, sa suka, tapos akin naman? Yak na yak. Kunot na ang noon ng lalaki sa puntong yon. You make it sound so dirty. It's not. It is a beautiful thing. Kung nagmamahalan kayo, kung sakay ng sakay sa tulad mo, yung mga babaeng umuwi tuwing umaga mula dyan sa bahay mo, paano na sila? Ilang sakay na sila? Testing lang sila ng testing? Hindi ako ganun para sabihin ko sa'yo. Whatever. Hindi, bigyan mo ako ng katwiran. Isang katwiran tama, Tirso. Giit ni Lina. It's not about having a reason. That's the whole point. And the beauty of it. Bigla lang nangyari. Hindi nyo kailangan mag-usap. Lips met and that is magical. It produces fire. Bakit kapag si Tirso naglalarawan ay parang nakikinikinita niya? Biglang nakita ni Lina ang lahat ng yon mula sa pagtingin sa mga labi ng lalaki. Ilang sunog na ba ang nilikha ng mga labing yon? Bigla siyang napalunok. Iniba ang daloy ng isip. Para sa akin, kailangan muna ng singsing bago ang apoy na sinasabi mo. Giit ni Lina. Bagaman bahagyang naalog ang paniniwala. Abnormal lang ba siya talaga na hindi niya madama o maisip man lang ang tila ganoon kagandang epekto ng halik? Paano kung biglang tumawa si Tirso? Paano kung ano? Tanong ni Lina. Nothing. Just forget it. Paano nga kung ano? Giit ni Lina. Nagkibit balikat si Tirso. Well, paano kung sa wedding night mo nalaman mong tumusok ng Vienna sausage ang lalaki gamit ng tinidor? Paano kung ganito pala ang size? Ganito yung size niya at suot mo ang singsing. Habang buhay hindi na magbabago pa ang size. Pinandilata ni Lina ang lalaki. Kadiri ka. Sabay sila nagkatawanan. Loko-lokong lalaki. So ngayon, bagong wedding night, siguro sisilipin muna ni Lina. Teka, ano bang iniisip niya? Lokong Tirso. Kung ano-anong ipinapasok sa isip niya. At mas matinding tanong ang naglalaro sa kanyang isip. Si Tirso kaya, anong size? Sus Mariosep.